Mga mahal na kapatid, muli tayong mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Basahin natin ang paksa ng leksyong pag-aaralan natin. Ang talinghaga tungkol sa mayamang hangal. Pansinin niyo yung paksa, ang pag-uusapan natin tungkol sa mayaman pero hangal. Ibig sabihin ng hangal, mangmang o hindi matalino. Malalaman natin kung ano yung kahangalan o kamangmangan nitong taong mayaman na binabanggit sa talinghaga. Ang talinghagang ito ay sinalita ng Panginoong Kristo nang may isang lalaki mula sa karamihan ang nagsabi sa kanya, "Guro, iutos mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana." Datapot sinabi niya sa kanya, "Lalaki, sino ang gumawa sa aking hukom o tagapamahagi sa inyo?" At sinabi niya sa kanila, "Mangagmasid kayo at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya." Diyan na tayo sa unang bilang. Anong isinasaad sa talinghaga ng ating Panginoong Kristo tungkol sa mayamang hangal? Ito sagot, namumunga ng sagana ang lupain ng isang taong mayaman. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ano ang napag-isip-isip ng taong mayaman dahil sa masaganang bunga ng kanyang lupain? Ito sagot, ano ngayon ang gagawin ko? Sapagkat wala na akong mapaglagyan ng aking mga inani. Sa makatwid yung taong mayaman, sumagana ang ani ng kanyang lupain. Sa dami nung ani, wala na siyang mapaglagyan ng kanyang mga inani. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong ipinasya niyang gawin? Dahil wala siyang sapat na mapaglalagyan ng kanyang mga inani. Ito sagot. Sabi niya, ito ang gagawin ko. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki at doon ko iimbakin ang aking mga ani at ari-arian. Dahil nga sa sagana, yung ani ng lupain ng taong mayaman, wala siyang mapaglagyan. Kaya anong ipinasya niya? Gagawa siya ng mas malalaki na mga kamalig o imbakan ng kanyang mga ani. Masama ba yon, mga kapatid? Na pagka sumagana ay magtayo ng malalaking kamalig o ipunan ng mga inani? Walang masama doon eh. Walang masamang yumaman, walang masamang sumagana sa tinatangkilik. Pero paano naging masama? Sa paningin ng Diyos, itong taong mayamang ito, paano siya naging hangal? Paano siya naging mangmang? Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong sinabi ng taong mayaman sa kanyang sarili pagkatapos niyang mapag-isip na marami na siyang ari-ari ang nakaimbak para sa maraming mga taon? Basahin natin ang sagot. At sasabihin ko sa aking sarili, marami ka ng ari-ari ang nakaimbak para sa maraming taon, magpahinga ka. Kumain ka, uminom ka, at magpakasaya. Ito ang sinabi nung mayaman na sumagana ang kanyang ani sa kanyang lupain. Kinausap niya yung sarili niya. Marami ka ng ari-ari ang nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka. Kumain ka, uminom ka, at
magpakasaya. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Ikinatuwa ba ng Diyos ang narinig niyang sinalita ng taong mayaman? Ito sagot, hindi. Kundi sinabi niya sa kanya, hangal, katumbas ng mangmang. Sa gabing ito ay babawiin sa iyo ang iyong buhay. Kanino ngayon mapupunta ang iyong mga inihanda? Sumakatwid, hindi ikinatuwa ng Diyos. Manapa ay ikinagalit ng Diyos yung sinabi ng mayaman na dahil sa marami siyang ari-ari ang nakaimbak para sa maraming mga taon, magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magpakasaya ka. Wala kasing narinig ang Diyos na pagpapasalamat sa Kanya dahil dun sa Kanyang maraming ani, na magpapatuloy siya sa tapat na paglilingkod sa Kanya. Hindi ganun. Kundi yung sarili lang niya, nung taong mayaman, ang kanyang pinagtuunan ng pansin. Dahil doon sa masagana niyang ani. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magpakasaya ka. Walang masamang mag-celebrate sa pagtatagumpay. Pero malimutan mo ang Diyos. At yung paraan ng pagse-celebrate mo sa mga tagumpay na ibinigay ng Diyos ay labag sa mga aral ng Diyos, hindi ikinatutuwa ng Diyos yun. Kaya ang tawag sa kanya ng Diyos, hangal. Kaya ano ang ipinasya ng Diyos na gawin sa kanya? Sa gabing ito, babawiin sa iyo ang iyong buhay. Ang Diyos kasi may hawak ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang iyong mga inihanda? Katumbas ng wala kang mapapakinabangan doon sa mga inani mo, sa mga naipon mo. Kasi hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob sa Diyos. Hindi tama ang iyong ginawa pagkatapos kang pasaganain ng Panginoon Diyos. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong aral ang nais ng Panginoong Kristo na matutuhan ng mga hinirang niya sa talinghagang ito? Ito sagot. Gayon nga, ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, ngunit hindi mayaman sa harap ng Panginoong Diyos. Ang nangyari sa mayamang hangal ay siya ring mangyayari sa atin kung magtitipon lang tayo ng kayamanan dito sa lupa, subalit hindi naman tayo magiging mayaman sa paningin ng Diyos. Hinuulit namin, hindi masamang maging mayaman. Sa Diyos nang gagaling ang kayamanan, ang lahat ng mabubuting bagay, ang mga tinatangkilik, ang material na bagay. Pero ang nais ng Diyos, kung hangad man nating maging mayaman sa buhay na ito, dapat hangarin din natin at tiyakin natin nagiging mayaman tayo sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Sa talinghagang ito ay nagbabala ang Panginoong Kristo nang sabihin niyang kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman. Ano ba yung kasakiman? Yung sakim, gusto niya na marami ang tinatangkilik niya. Pero wala ngang masama doon . Ang masama, sa masamang paraan, natamo mo yung tinatangkilik mo. Halimbawa, yung para sa iba na, kinukuha mo pa sa pamamagitan ng daya. Ang lalong masama, yung para sa Diyos na, para sa iglesia na, ay sinasakay mo pa, kinukuha mo pa, at ginagamit mo sa pansariling kapakanan.
Kaya ang sabi ng Panginoong Kristo, kayo mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Sa makatuwid, ang buhay ng tao ay higit pa kaysa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik. Sa talinghaga, samantalang pinasasagana ng Diyos yung taong mayaman, sa halip na gamitin niya ang mga biyaya o pagpapalang kaloob sa kanya ng Diyos upang tuparin ang mga kalooban niya, pangunahin ang paglilingkod at pagsamba sa kanya, itinuon niya lang ang kanyang pansin sa pangangalaga sa natipon niyang kayamanan at sa pagbibigay kasiyahan sa kanyang sarili. Ito ang kanyang naging kahangalan. Ito ang kanyang naging kamangmangan. Hindi marapat na iukol natin ang ating buhay sa pagtitipon lamang ng kayamanan o ng mga bagay na material. Kung sumagana tayo sa mga bagay na material, hindi natin dapat ilagak dito ang ating puso. Marapat nating parangalan ang Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na ipinagkaloob niya sa atin. Kapag pinarangalan natin ang Diyos ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin, lalo niya tayong pagpapalain. Sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 9:8, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Ang mabubuting gawa na tinutukoy ay ang pagtupad o ang pagganap ng mga utos o ng mga kalooban ng Diyos. Kaya kung pinasasagana tayo ng Diyos sa mga bagay sa mundong ito, hindi natin dapat dito ilagak ang ating puso. Sa halip, dapat tayong maging mayaman sa paningin ng Diyos sa paraang sumasagana tayo sa bawat mabuting gawa o lalo nating italaga ang ating sarili sa paglilingkod sa Diyos. Kaya tama ang ginagawa niyo mga kapatid. Nagsisikap kayo sa buhay na ito. Nag-aaral kayo, mga kabataan, para sa inyong magandang kinabukasan. Pagka nakatapos kayo, makasumpong kayo ng magandang hanapbuhay na makatutulong para matugunan ninyo ang inyong pangangailangan at ng inyong sambahayan. Huwag nating lilimutin ang ating pagsamba't paglilingkod. Kaya habang nagsisikap kayo sa buhay na ito, magsikap kayo para sa buhay na darating. Yung paglilingkod sa Diyos, yun ang paghahanda natin para sa buhay na darating. Sa pamamagitan nito ay makapagtitipon tayo ng kayamanan sa langit, sa gayon ay magiging mayaman tayo sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Nawa ay natuto tayo sa talinghagang ito ng ating Panginoong Kristo kung paano natin itataguyod ang ating buhay at pamumuhay sa mundong ito. Dapat, kaakibat nun, ang pagtatapat natin, ang pagtatalaga natin sa paglilingkod. Hindi yung nagsikap lang tayo, nagpakasipag lang tayo sa buhay na ito, pero hindi tayo sumasamba. Hindi tayo naglilingkod. Hindi tayo nag-uukol ng panahon sa pagbibigay luwalhati sa Diyos. Bago tayo manalangin ay asahin natin muli ang paksa ng ating leksyon. Ang talinghaga tungkol sa mayamang hangal. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat sa patuloy na pagtuturo mo sa amin at pagpapaalala ng iyong mga dalisay na mga aral na gagabay sa amin sa matuwid na pamumuhay at banal na paglilingkod sa iyo. Salamat sa pagkaunawa
na ibiniyaya mo sa amin, natutuhan namin ang kahalagahan ng paglilingkod sa iyo, na kung nagsisikap man kami sa buhay na ito para masumpungan ang aming pangangailangan, patuloy kaming magtapat sa ginagawa naming paglilingkod, pangunahin ang aming mga pagsamba. Ama, salamat sa pananampalatayang biyaya mo sa amin. Hindi kami nakalilimot sa mga aral na tinanggap namin sa sugo sa loob ng iyong banal na iglesia. Mamalagi nawa ang tanglaw mo, ang linaw ng aming pag-iisip upang makapagtapat kami sa aming paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo ang mga kabataan, ang mga anak naming kasama namin sa paglilingkod na ito. Biyaya mo ang magandang kapalaran. Sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Biyaya mo ang kalusugan, ang matibay na pananampalataya upang kasama namin patuloy silang manindigan sa pagsunod sa iyong mga kautusan. Panginoong Hesukristo, pagparito mo, huwag mong lilimutin ang lahat ng aming mga naging pagsasakit, alang-alang sa aming paglilingkod. Pagsama mo kami sa piling ng Ama, magtamo kami ng walang hanggang buhay. Maumaasa kaming dininig mo kami, pinagpala mo ang buo naming sambahayan, pangungunahan mo kami sa lahat ng aming ginagawa. Lahat panalangin namin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.